Hey guys, sa sining video, we will learn to solve a circuit using a superposition principle. So, very simple lang sa circuit. So, of course, simple problem sila ng foundation to a more complex ng mga problem. So, let's start sa dire. So, sa sining problem, ang aton nga ginapangita is the Ix. So, is again 3 volts ni siya. Okay, wala ko nasulat. Okay? So, pangita natin yung Ix. So, first, by superposition principle, let's start with Are. Okay? Then Are, turn off na siya. Okay? Turn off na siya. So, what will happen? Of course, Are is amo man Japon. So, Are ang aton nga nga current source. If gin-turn off naton nga current source, that will be current is 0. So, if a current is 0, it will be an equivalent to an open nga circuit. So, we have ang Ix dire. We have 9 ohms, we have 6 ohms, we have 3 volts. Okay? So, isa lang na siya ang isa na lang ka-loop. Since nga loop is wala naman di sa labot, kaya naka-open siya. So, it will become Ix is, apply na lang ta diretso sa Ohm's law. So, isa lang man sila ka-loop. So, ang total resistance is 9 ohms plus 6 ohms over, sorry. So, we have 3 volts over 9 plus 6 nga ohms. Okay? So, V over R. So, we have 3 over 9 plus 6. Okay, so we have 0.2 amperes. Okay, so we have 0.2 amperes. So, this is the Ix1. So, Ix1, isa muna sa ang current nga nag-flow sa 9 ohms nga resistor if ang 3 volts is naka-on and the 2 ampere nga source is naka-off. So, we have sa ikaduha naman, ang i-on ta, naman ang aton nga off. So, nung matabo, on ma-off ang kung ma-off ang isa ka voltage source. So, V equals 0 is a short circuit nga equivalent. So, short circuit na, wala na ni siya. And, short circuit. Drawing ta ang 6 ohms. Drawing ta ang 9 ohms. And ang naka-on sa buong isang aton nga current source nga 2 amperes. Okay? So, kung nakita mo, ang duha ka resistor, naka-parallel sila. So, or we can redraw ta as something okay, 6 ohms, 9 ohms. Okay, so same na sa itsura ni. Giniredraw ko lang ang arigin sa ilo ko di. So, amo na aton nga Ix. Okay, so since current source ni, tapos ang duha ka resistor naka-parallel sa iya, so anong pwede tang mahimo? Of course, we have the current divider rule. So, you have Ix2. So, Ix2 ni siya gali. Sa case 2 is equivalent to the total current multiplied by the ratio sang una is ang conductance ang aton nga branch nga gina-flowhan sang current nga ginapangita ta, which is ang 9 ohm. So, we have iya nga conductance is di reciprocal sang iya nga resistance over the total nga conductance. So, i-add ta 1 over 6 plus 1 over 9. Okay, so we have Ix2 2 times 9 reciprocal over 6 9 reciprocal. So, we have 0. Ix2 0.8 amperes. Okay? Okay, so again, ano ning ambot silingon sini?
So if ang ari, if 3 volt source lang ara, then naka-turn off ang aton nga 2 ampere source, then the Ix or the current through the 9 ohm resistor is 0.2 amperes lang. If ari lang ang naka-on, ang isa naka-off. So if ari naman naka-off, ari naman ang naka-on, so ari naka-off na siya, short circuit na siya, then ari naka-on siya. Then ang current nga naga-flow through sa sining resistor, the 9 ohm resistor is 0.8 nga amperes. So para makuha ta ang Ix, which is the current through the 9 ohm nga resistor, nga naka-on sila nga duwa, which is ang original nga circuit, then we have to add ang effect sang or ang response sang 9 ohm resistor sa sining source plus ang response sang 9 ohm nga resistor sa sining source. So i-add na sila nga duwa, which is una is 0.2, ang isa is 0.8. So Ix will be equal to the individual nga response, 0.2 plus 0.8 amperes. So Ix is 1 ampere. So ari na siya ang aton nga answer. So this is the answer for the problem nga Ix. So i-review ta, ato ang power is not a linear nga quantity. So let's say count ang power 1. So diri ang power 1 is I squared times R, so 0.2 squared times 9 ohms R equals pila na siya? 0.36 watts. Okay, so 0.36 watts. Okay, so are ang 0.36 watts amo na siya ang power if ang 3 volts lang nga source ang naka-on. So 0.36 watts. So ikaduha naman, if ang 2 amperes nga source lang naka-on, then the power sang sining 9 ohm resistor will be equal to I nga 0.8 siya. So I squared, okay, times R. So pila sa? So 0.8 squared plus or times 9. 5 point wait. Okay, 0.2 squared times 9. 0.36 to. Okay. 0.8 squared times 9 is 5.76 watts. This is 5.76 watts. So are ang power sa 9 ohm resistor if 3 volt source lang ang ara nga naka-on, ari i-power ya if the 2 ampere source lang ang naka-on. So if gamitan natin siya sang superposition principle, so ang iyang agwa will become 0.36 watts plus 5.76 watts. So pila 6.12 ang iyang answer. So 6.12 watts. So ari ang total nga power sa aton nga circuit, of course, is ang Ix squared times 9. So ang Ix squared is we have Ix squared 1.0 squared times 9. So this will result in a 9 watts. So makita mo 6.12 watts is, of course, hindi siya equal sa 9 watts. So that means nga the superposition principle is not applicable to the power since hindi siya linear. So ang himuon mo, i-apply mo lang ang superposition principle sa voltage ug current. Then once nga maka-arrive ka na sa final nga values nila nga na total mo na sila nga tanan, then dira mo pakwaon danay ang power. Since adding individual nga power sa kada isa is incorrect. Hindi siya linear. So as we can see dire hindi siya equal. Okay, so the correct nga answer di is ang 9 watts. So i-add mo danay tanan antes mo i-kuha ng power. We'll have another nga example. So dire we have to solve for the Ix. So 10 volts ni siya. Okay.
Okay. So ari makita mo, we have a voltage source nga independent, we have an independent nga current source, and we have a dependent nga voltage source. So take note always nga ang mga dependent sources wala na sila gina-turn on, gina-turn off rather, are not turned off. So anong rason nga why ni sila gina-turn off? Since sa kada sa kada lain-lain nga mga input, lain-lain man ning ila nga maihatag nga input since nagadepend sila sa isa ka parameters ng circuit. So for example, ang 10 volts mo ni lain ning Ix ang ihatag ya. So if lain ning Ix ang ihatag ya, ang ari nga nagadepend siya sa Ix, lain man ang ihatag ya. So sa 3 amperes lain man nga Ix ang ma-flow sa 2 ohm resistor, lain man di ang iya nga ihatag nga voltahe. So amo na siya nga ang rason nga hindi mo na siya dapat paghilabtan. Kay ang iya nga response nagadepend siya sa kung anong naka-on. So if i-turn off mo na siya, then ang iya nga effect will be neglected. So that is incorrect. So tandaan gid pirmi nga dependent sources are not turned off. So ang mga independent sources lang imo nga i-turn off. So with that said, let's start. So ari focus sa dire, turn on ta ni siya, ari i-turn off ta sa. Okay, pag turn off sa iya, this will become 2 ohms. We have Ix day. So 0 ampere nga current is in open circuit. We have 1 ohm. And ari is of course dependent siya hindi sa ipag-i-turn off to Ix. So subong ihimon ta lang siya Ix1. Okay? Amo ni. So nihimon ta. We will apply KVL sa sining loop. Ari naman ni siya kay naka open circuit siya. So isa lang siya ka loop. So applying KVL, we have negative 10 plus 2 times Ix1. Okay, so ang voltage dire plus ang voltage dire 1 times Ix1 plus ang voltage dire nagsulod ka sa iyang positive terminal, so 2 Ix1 equal 0. So ari nag-negative siya since nagsulod ka sa negative nga terminal. So solving for Ix1, so we have negative 10 plus 2x plus x plus 2x equals 0. Should solve. Of course, Ix1 is 2 amperes. Kaya mo siyang Ix1. So, amo ni siyang effect or amo ni siyang response sang circuit naton sa diri nga part sang circuit if 10 volt nga source is naka-on and ang 3 ampere nga source naka-off. Of course, ari hindi na siya paghilabtan since nagadepend ang iya nga ginahatag nga input sa circuit nga parameter nga Ix. So, always or never i-turn off ang dependent source. So, next naman is are, we have the are naka-turn on, are naka-turn off. So, again, 0 volt, i-turn off siya. 0 volt is a short circuit. We have 2 ohms. Three amperes. Plus minus 2 Ix. So this is Ix. Okay? Okay, so are, paano tani siya i-solve? So mag-ari we have 1 ohm ni 1 ohm. Okay. So are para ma-solve tang aton nga Ix, tama nodal analysis. Okay, pwede ta ka nodal analysis. Wait, nodal analysis ko.
Okay, so nodal analysis ko. Okay, so are nodal analysis. Okay, so on the spot ko lang ni siya solve. So wala pa ko minapili gid nga way. Okay, so let's say so let's say amo naton nga v nyo. Okay, let's say v ni B. So the current nga pasulod diri ix, okay, pasulod sing ix. Kapasulod man ng 3, okay, kapasulod man ng 3, apply ta KCL. Plus diri ang gapagwa diri is kay pamangkot pila din gapagwa. So ang gapagwa diri is okay, kapasulod. So gapagwa is ma-minus ko. We have voltage, so V minus, V minus 2Ix over 1 ohm nga resistor equal 0. So this is just KCL. So nodal analysis. So sa diri nga case, we have may Ix ka and may ara ka also V. So mangkot pila ning V. Okay? So V ari ang V, no? So V ni siya. Halin dire pakadto sa dire V ni siya. So ari makita ta ang halin dire pakadto sa dire nga voltage is V and also amo ni sa ang voltage ang 2 ohm nga resistor. So we can also say nga this is V. So V ni ang 2 ohm nga resistor, then we have V is 2Ix. Okay, so positive ni siya, no? Okay, positive. Negative. So okay, so amo ni siya. Or positive or negative V or okay, goods. 2Ix plus V equals 0. So negative siya, negative. Or pakita ko na lang. Okay, are. Apply ta ano day? We have to apply KVL sa dire. So i-redraw siya. 2 ohms are is Ix. Okay? Then amo ding V. Amo naton nga node, reference node, amo ning V. So V, so plus minus. Okay? So gapad diri ang Ix, so we have 2Ix plus V equals 0. Okay, so we have V negative 2Ix. Okay, so substitute ta disa, we have Ix plus 3 minus, so minus negative 2Ix. Okay, so are minus times 2Ix, so plus 2Ix equals 0. Okay, so we have Ix plus 3, so plus positive 2Ix plus 2Ix equals 0. So we have 1 plus 2 plus 2. So we have 5Ix plus 3 equals 0. So Ix is negative 3 over 5 amperes. So we have Ix is negative 3 over 5 or Ix2 ni siya actually kay amo ni siya ang ikaduha. Okay? So gutok na gutok. So sa first case, ang aton nga Ix1 kung 10 volt source lang ang on. Of course, wala ta ni siya gina-turn off. So 10 volt source lang. Ang Ix1 ta is 2 amperes. And ang Ix2 ta, same direction lang man ni sila. So same lang nga pa dito. So Ix2 ni siya. Ix2 ta nakakuha is negative 3/5 amperes. Okay, so negative 3/5 amperes. So to take the Ix nga total, we have to add them by superposition principle. So we have 2 minus 3/5. So that will be equal to 1.4 amperes. So this is the answer. So the Ix sa aton nga example is equal to 1.4 amperes ni siya.
1.4 amperes. So take note again, suliton ko dito siya nga ang dependent source wala gina-turn off since ang iya nga input is nakadepend siya sa the rest sang parameters ang imong circuit. So ang gina-turn off lang ang mga independent nga sources. So sa diri nga aton nga examples, we have mga pila lang ka source, no? So this is applicable to damo-damo pa nga mga independent sources. Let's say may 10 or 100 or thousands pa na nga mga independent sources as long as the circuit is a linear circuit. So tanan nga elements are linear, then superposition principle is applicable.